Pagbukas ko ng radyo, ICC. Pagbukas ko ng TV, ICC pa rin ang naririnig ko. Ano ba yung ICC? Mga kababayan, sa House of Representative, unang nag-file ng resolution ang Makabayan Bloc, si Congressman Franz Castro, na dapat ay papapasokin na ang ICC para mag-imbestiga ng mga biktima sa war on drug. Tapos pagkaraan ng mga ilang araw, nag-file ulit ng resolution ang si Congressman Abante naman. Tapos sinundan pa ng isang resolution na naman na ganoon din ang hinihiling na mag-cooperate na ang Malacanang, na papasokin na ang ICC dito para mag-imbestiga tungkol sa war on drug. Yun ang pinal ng pangatlo ay si Congressman Edsel Lagman ng Bicol. Kaya yon, naging matunog ang balitang ICC na yan. Pagkatapos ng isang hapon lamang, nag-file naman sa Senado, sa Upper House o sa House of the Senate, si Senator Risa Ontiveros, na ganon din, na humihiling na papasokin na rin ang ICC para mag-imbestiga, na ikinagalit ni Senator Bato de la Rosa dahil parang na-traidor siya o na parang ganon ang tono niya dahil close daw sila ni Senator Ontiveros. Pagkatapos para raw siyang sinaksak sa likod, parang ganyan. Galit, takot, pag-alala ang kanyang nararamdaman. Hindi niya halatang natatakot na siya, pero sa mga salita niya, sa mga aksyon ay ganon din. Ano ba ang ICC? International Criminal Court. Iyan ay 120 na mga nasyon o bansa ang nag-usap-usap, nagkasundo o nagsumpaan doon sa Rome, na kung tawagan Rome Statute, doon sa Rome, sa Italy. Nagsumpaan ang mga leader ng bansa na magkaisa para magkaroon ng human rights na kung sumubra ng isang leader sa isang bansa ay imbestigahan ng ICC, at kung nagkasala ay ikukulong doon sa The Hague. Maganda naman daw ang kulungan, parang hotel, parang first class hotel ang kulungan doon sa The Hague, Switzerland. Yun nga, kasi ang ICC, ang sabi ay mag-iimbestiga, pero actually tapos na yan. Tapos na ang investigasyon. Yari na. Siguro, formality na lang yan na kunyari, pasok-pasok dito, pero ang susunod niyan ay warrant of arrest na. Pag warrant of arrest na, ay uhulihin na sina, kasi ang mga kasangkot dyan, na malamang ay si dating Presidente Duterte, ang kanyang anak na si Sara, sina Bato, sina Bongo, basta maraming masasangkot dyan, at dadalhin sila doon sa The Hague, doon sila lilitisin, at kung napatunayan na nagkasala ay ikukulong. Ngayon, kung hindi naman nagkasala ay dapat lamang na harapin nila ito para patunayan nilang wala silang kasalanan at nang malinis ang kanilang pangalan at kanilang pagbudhi. Kasi kung hindi nila harapin, mamamatay na sila. Ang akusasyon na yun
nga naging parang demonyo silang pumatay na lang ng pumatay ng tao, mamanahin yun ng kanyang mga saling lahi, mamanahin yan ng mga apo, mga anak na wala namang dapat kinalaman, pero siyempre, yan, anak niya yan, ano, yun ba nasa Echike? Kaya ganyan yan. Halimbawa, yung anak ni Presidente Duterte na mahal niya doon sa anak niya kay Hanilit Abansinya, mahal na mahal niya yun, babae pa naman yun, mabait naman yun. Pagkatapos, oh, anak yan ni Tita, nung bang, ganun. Ayun, ay, kawawa naman hanggang sa, kung ilang generation yan, mamamana yan, mamamana. Totoo yun. Magiging ano yan sa kawawa. Siyempre, President Digong wala na, mamamatay na sila, matanda na. Yung sinabato, bata pa, sinabunggo, yan ang masaklap dyan. Kaya siyempre yung always, ang kasamaan, hindi magtatagumpay yan sa kabutihan. Yan ang dapat na moral lesson dyan. Moral lesson. Gaano ba kahalaga ito? Bakit kailangan bang sumali ang Pilipinas na dati nang nakasali pero dahil nga ayaw na ni Presidente Duterte, gaano ba kahalaga ang maging member ka ng ICC? Siyempre sa ngayon, si Presidente Marcos ay pumupunta namamasyal sa iba-ibang bansa para maghanap ng investment. Paano naman niya may pagmalaki? Paano naman kami mag-i-invest diyan sa bansa nyo? Walang rule of law mamaya pag nag-invest kami, sequester na lang kawawa naman. Mapatay pa kami diyan wala namang hostisya. Yan. Paano naman wag naman sanang dumating na wag na nating papuntahin ng mga sa 120 countries, marami tayo doong OFW naghahanap. Kung nainis sa atin ng ICC, sasabihin wag na tayong pauwiin na natin mga Pilipino. Walang rule of law yan walang hindi ang kanilang mga pinuno hindi gumagalang sa human rights Wag na nating tanggapin i-deport na lahat, pauwiin na sa kanilang bansa. Naku, patay na. O kundi wag na kayong tumanggap ng mga Pilipino OFW kasi nako, sa isang buwan pa naman meron pa akong pamangking pupunta sa Canada. Canada na yan, isa yan sa mga hindi matutuloy yun kung ganun. Paano na lang, huwag tayong mag-import, huwag tayong mag-export dyan sa Pilipinas. Hindi sumusunod sa patakaran yun. Paano naman makaklaim tayo sa UNCLOS kung saan tayo nanalo? Huwag na natin paniwalaan yan. Hindi nga sila sumusunod pagkatapos kung sa kanilang advantage sa kanila na international law. Wala yun. Kailangan talaga bumalik tayo sa ICC. Bumalik maging member para yung ibig sabihin nakikipag-cooperate tayo sa international community. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang.